Okay, magandang hapon, magandang gabi po mga kababayan. Pasensya na po, sinisipon ang lakas. Grabe ang sipon ko. Gusto ko pong pag-usapan natin ngayon itong nangyayaring rally diyan po sa EDSA, People Power Monument sa EDSA. At ito po ay sinasagawa ng mga Marcos supporters, Marcos loyalists, Marcos supporters, pro-government supporters, mga vloggers, and citizens, pro-government citizens. So ito po, sayang nga eh, grabe si Punko. Sayang nga kung nasa Manila lang ako eh, syempre dadalo ako, magsasalita ako dun. Kaso ang layo ko. Sana nga hindi na lang ako umalis ng Manila. So, yun na nga po. Kasi, kailangan pong magsalita ang mamamayan. Kasi nga, itong nangyayari na issue ngayon, tungkol sa impeachment ni Sara Duterte, ay marami pa rin, marami ang kumukontra, marami ang hindi sang-ayon. Kaya tingnan mo nga natin kahit si Pangulong Bongbong Marcos, na nagsalita na huwag ituloy ang impeachment, na hindi natin malaman kung totoo ba ito sa kalooban niya o ano lang, ewan. Ngayon, so ngayon nandoon sila. Ay, sorry. At nalaman din po natin na ay, Diyos ko po. Ay, sorry. As of now, the Congress are busy gathering signatures para doon sa pagpa-file ng resolution for the impeachment. At hindi pa yata nabubuo yung, is it 1/3? 1/3, 106 signatures? Na we're just hopeful na mapupuno po yun. Pero pagdating po sa Senado, ay tila baga wala tayong maaasahan dyan eh. Kasi nga, out of 23, ay Diyos ko, out of 23 senators, sa ngayon daw po ay mayroon ng sigurado na 5 senador na i-acquit si Sara Duterte. Alam na natin kung sino-sino mga ito, di ba? Si Bato, si Robin Padilla, si Bongo, at yung mag-inang Villar. Ang kailangan pala dito sa Senado ay 9 votes para hindi ituloy ang impeachment. So parang nakakabahala mga kababayan. Ako hindi ko maintindihan ng utak nitong ibang mga Pilipino, mga kababayan natin, lalo na itong mga nasa Senado na ito. Na kahit alam na nila na kung anong mga katarantaduhan ang pinagagagawa ni Sara Duterte, nandiyan na pinagbantaan ang buhay ng Pangulo at ng kanyang asawa at pinsan. Tapos nagpapakita ng tila baga pagiging baliw. Sobra ang mga anomalyang ginawa. Misuse ng mga pondo. At marami pa. Yun lang na pagmumura mga kababayan. Pagmumura sa social media, ibig sabihin yan in public, kahit mag-isa lang siya doon sa kwarto, since social media is open to the public, edi para na rin siya nagmura sa publiko. Imagine mga kababayan, even yung mga kababayan natin na lalo na yung mga edukado, talagang gulat na gulat, shock na shock sila sa pinagagawa nitong Sara Duterte. Na-shock na nga tayo nung panahon ng ama, na medyo kahit papano, pagkalalaking tao yon,
medyo bagay sa kanya yung magmura. Pero itong si Sara, parang hindi, hindi po bagay eh. Hindi bagay sa isang babae, sa isang abogada, at lalo pa, pangalawa, sa may pinakamataas na posisyon sa gobyerno. At itong pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo, natural anong ibig sabihin nito? Alam na natin, gusto na niyang umupo sa Malacanang. Gusto niyang mawala sa landas niya si PBBM, at siya ang papalit. For what? For what? Siyempre, yung sobrang pagkagahaman nilang pamilya, at yung mga supporters nila, pagkagahaman sa kapangyarihan, sa pera, kasi it goes hand in hand eh. Kapag may kapangyarihan ka, kakambal na niyan eh, yung pagkamal ng limpak-limpak na pera ng gobyerno. Pero ang para dito sa mga sumusuporta sa mga Duterte, pinalalabas pa nila na biktima si Sara. Wow. Grabe. Grabe ano. Yung nagbanta sa buhay ng Pangulo at kanyang pamilya, yung nagnakaw ng milyon-milyong salapi ng taong bayan, siya pa yung biktima. What on earth? Saan ka makakita? Itong si Bato de la Rosa, masyadong matabil, no? Alalahanin mo, Bato de la Rosa, ikaw ay re-electionist. At alam mo na, nanganganib ang iyong kandidatura. Nakikiusap ka na nga eh. Nakikiusap ka na nga na kahit pang number 12 man lang, ikabit nyo ako dyan sa top 12. Ayan nga't nakikiusap ka na. Hindi ka pa tumino. Maria Joseph naman, magpakita naman kayo ng pagmamahal sa bayan. Alam mga kababayan, itong mga Duterte supporters na ito, hindi naman ito makabayan eh. Wala itong malasakit at pagmamahal sa bayan, mga kaibigan. Ang mahal nila ay si Duterte. And of course, dahil sa pagmamahal yan sa mga Duterte, ay yung sariling interes ang habol nila. So, pang sarili, selfishness. Kasi hodang mabaon sa gutom at utang ang mamamayan. Kasi hodang sakupin tayo ang bansa natin ng isang foreign superpower. Basta sila nandiyan dyan sa rurok ng tagumpay. Mga kababayan, only in the Philippines. Hindi ko talaga maintindihan kung paano nila natatanggap itong klaseng tao na ito, itong mga Duterte. Hindi ko talaga maintindihan na ito ba ang gusto nilang maging Pangulo? Ito na ang ugali ay nakakahiya. Diba? Nakakahiya sa buong mundo ang pag-uugali nito. Ano na lang kaya kung talagang minalas-malas tayo at talagang siya ang naupo, susunod na Pangulo? Sa palagay ko, araw-araw maraming nililibing.
good business para sa mga funeral parlors ito. Dahil kung gaano kasama yung ama, 10 times nakikinikinita. It's very obvious. 10 times kasama yung anak. At ano na lang kaya ang tingin sa atin ng mundo pag nagkagano? Well, sa tingin ko naman kasi, wala silang interes na makipagkaibigan sa mga ibang bansa maliban sa China at sa Russia. Yun ang kita ko. Wala silang pakialam sa European Union, sa Amerika, sa mga democratic countries. Wala. Basta sila, BFF sila ng China at ng Russia. Ano kaya magiging lagay natin, no? At ang danger pa po nito, oras na maupo yan si Sara, sa palagay ba natin, bibitawan pa nila yung presidency? Hindi na yan. Sila na yan. Silang mag-anak. Hanggang sa kaduluduluhan ng kanilang henerasyon. Kaya mga kababayan, importante po na ma-impeach itong si Sara Duterte ngayon. Kasi kapag hindi yan natanggal sa pwesto, magtutuloy-tuloy hanggang sa katapusan ng panahon. Wala nang papalit dyan na uupo sa gobyerno, sa mga matataas na posisyon sa gobyerno, kundi yung mga Duterte at ang kanilang mga supporters. Kaya, hindi ko talaga maintindihan kung bakit si PBBM nagsalita pa ng ganun na hindi siya sang-ayon sa impeachment. Halimbawa din lang naman kung hindi siya sang-ayon, sana sinaloob na lang niya. Ngayon tuloy, yun ang sinasakyan, yun ang ginagamit ng mga Duterte supporters. Doon, yun ang pinangahawakan nila eh. Kaya, may malakas silang dahilan para hindi ma-impeach si Sara dahil na rin sa kagagawa ni PBBM, sa pagsasalita niya, na I just don't know kung ano talaga ang motive sa pagsasalita na yun. Parang hindi naman po kasi nakatulong eh. Bagkos nagagamit patuloy. Nagagamit ng mga kontra sa kanya. Mas lalong lumakas ang loob ni Sara, lumakas ang loob ng mga makasara, ng mga DDS, na wag ma-impeach si Sara. Dahil nga, yung Pangulo na daw mismo ang ayaw. Well, abangan. Anyway, alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, kahit na nagsalita pa si PBBM ng ganon, na hindi siya sang-ayon sa impeachment, marami po, majority ng taong bayan, sa tingin ko lang, hindi papayag. Majority ng mga Pilipinong nakakaunawa, hindi papayag na hindi yan matanggal sa pwesto si Sara. Ewan ko ba kay PBBM? Kasi kung ma-impeach po si Sara, medyo kampante na dapat tayo na wala na tayong aalalahanin na mayroong nagbabanta sa buhay ng Pangulo. Kasi up to now, hanggat na may pwersa, may kapangyarihan si Sara Duterte, nanganganib ang presidency, ang buhay ni PBBM. And because of that, kapag nasa panganib ang buhay ni PBBM, ng ating Pangulo, pati tayo mismo nanganganib din. Bansa, mamamayan, nanganganib ang buhay. Dahil wala na tayong kakampi. Ang papalit dyan yung mamamatay tao na handang pumatay ng tao, kayang mamugot ng ulo kahit Pangulo. Imagine kung
presidente, first lady, matataas na opisyal, kaya niyang pugutan ng ulo, kaya niyang patayin. Tayo pa kaya? Sino tayo sa kanya? Para tayo lang mga langgam dyan. Kaya mga kababayan, sana po, by January 15, magkakaroon ulit ng rally dyan sa wala pang venue. At ito ay organized ng mga dilawan, kakamping. Pero syempre, dahil sa ngayon, nagkakaisa ang dilaw, pula at pink dito sa issue ng Sara impeachment. For sure, mas malaking rally po yung magaganap sa January 15. Kasi medyo matagal ang preparasyon at nananawagan na po sila, yung organizers. Invited ang lahat na pro-government. Sana makarating ako. So mga kababayan, siguro kailangan po nating sabayan ng dasal ito eh. Napakalakas po ng kalaban. Napakalakas ng kapangyarihan ng kalaban kasi demonyo eh. Presidente ng impyerno, di ba? Malakas. So mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Peace.